Ako si Miguel, isang masipag na estudyante sa kolehiyo. Kasama ko sa bawat hakbang ng aking buhay ang aking matalik na kaibigan na si Arvin. Mula elementarya hanggang sa kolehiyo, hindi kami nagkahiwalay. Pareho kaming may pangarap na maging matagumpay sa aming napiling larangan. Subalit, sa likod ng aming masayang samahan, may isang bagay na tila hindi namin mabigyan ng sapat na halaga, ang oras. Isang umaga, habang papunta kami sa eskwelahan, napansin ko si Arvin na tila aligaga. Bro, parang ang dami mong iniisip bungad ko sa kanya. Ngumiti siya, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pagod. Oo nga dami kasing projects na dapat tapusin, pero parang kulang ang oras. Sa mga oras na iyon, napaisip ako. Kami palaging nagmamadali. Minsan nakikita ko na pati ang mga mahalaga naming ugnayan ay napapabayaan. Nawala ang dating kasiyahan sa aming pag-aaral, napalitan ng pagod at pagka-stress. Nagpatuloy ang aming araw sa eskwelahan, ngunit tila wala ako sa sarili. Ang mga tanong sa aking isipan ay patuloy na gumugulo. Paano namin maaayos ito? Paano namin mapapahalagahan ang oras sa kabila ng mga responsibilidad? Kinagabihan, habang nasa bahay, nakatanggap ako ng tawag mula kay Arvin. Miguel, kailangan ko ng tulong mo. May problema sa isang project natin. Deadline na nabukas pero hindi ko pa natatapos. Agad kong sinagot ang tawag. Sige, pupunta ako diyan. Mag-focus tayo at tapusin natin ito. Nang makarating ako sa bahay nila Arvin, agad kaming nagtrabaho. Makalipas ang ilang oras, napansin namin na sobrang late na pala. Pagod na pagod kami, ngunit natapos namin ang project. Salamat Miguel, hindi ko alam kung paano ko ito matatapos kung wala ka, sabi ni Arvin habang nakaupo sa sahig at humihinga ng malalim. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang kami nahihirapan sa pag-manage ng oras, kundi pati na rin sa pag-aalaga sa aming sarili. Arvin, sa tingin ko, kailangan nating baguhin ang paraan ng ating pamumuhay. Hindi na natin pwedeng ipagpatuloy ang ganito. Tumango si Arvin, ngunit nanatiling tahimik. Alam kong pareho kaming nag-iisip kung ano ang dapat naming gawin. Kinabukasan nagsimula ang araw sa eskwelahan na may kakaibang pakiramdam. Habang naglalakad kami papasok, may kakaibang tensyon sa hangin. Sa gitna ng klase, biglang may dumating na anunsyo mula sa aming guro. Sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng isang espesyal na proyekto. Ito ay tungkol sa kung paano natin mapapahalagahan ang oras. Nagkatinginan kami ni Arvin. Parang isang pahiwatig ito na dapat na naming simulan ang pagbabagong aming pinaplano. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isang tanong na patuloy na bumabagabag. Ano kaya ang mangyayari sa aming dalawa kung hindi namin ito magawa? Sa kabila ng aming mga plano, ang unang linggo ng aming bagong desisyon ay puno ng hamon. Ako si Miko at kasama ko si Jam, ang matalik kong kaibigan na parang kapatid na rin ang turingan namin. Pareho kaming estudyante sa ikalawang taon ng kolehiyo at kagaya ng ibang kabataan, madalas kaming magpuyat sa mga walang kwentang bagay. Ngunit matapos ang isang makabuluhang pag-uusap sa ilalim ng bituin, nagpasya kaming baguhin ang aming mga nakasanayan. Kailangan naming matutong magpahalaga sa oras. Ang unang hakbang ay ang paggawa ng schedule. Sa simula, akala ko'y madali lang ito. Umupo kami sa isang tahimik na sulok ng aming paboritong kapehan, dala ang aming mga notebook at ballpen. Nagplano kami ng mga gawain para sa bawat araw ng linggo, mula sa oras ng pag-aaral, pag-eensayo sa banda, hanggang sa oras ng pagre-relax. Puno ng pag-asa, di namin namalayang gabi na pala at kailangan na naming maghiwalay. Kinabukasan, nasubukan agad ang aming disiplina. Nagising akong late at sa pagmamadali, nakalimutan kong sundin ang aking umaga na nakatakda sa schedule. Pagdating sa klase, nakita ko si Jam na abala sa pagbabasa ng kanyang mga notes. Miko,
Hindi mo ba nabasa ang assignment natin para sa araw na ito? Tanong niya habang nagmamadali siyang tapusin ang kanyang ginagawa. Napailing ako. Nakalimutan ko, Jam. Nagkagulo ang umaga ko. Ito ang simula ng aming mga pagsubok. Sa kabila ng aming mga plano, madalas pa rin kaming natutuksong bumalik sa dating gawi. Ang magpuyat sa social media, ang maglaro ng video games hanggang madaling araw o kaya'y makipag-usap sa mga kaibigan ng walang oras sa pag-aaral. Ngunit sa kabila ng pagod at stress, hindi kami bumitaw sa aming layunin. Alam naming ang pagbabago ay hindi madali, ngunit ito'y mahalaga. Isang araw, sa gitna ng aming pag-aayos ng mga gawain, nakatanggap si Jam ng tawag mula sa kanyang pamilya. Habang nag-uusap siya sa telepono, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang muka. Pagkatapos ng tawag, huminga siya ng malalim at nagpakawala ng isang pilit na ngiti. Miko, kailangan kong umuwi. May emergency sa bahay, sabi niya habang nagmamadali siyang magligpit ng gamit. Anong nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ikwento ko na lang sa iyo pagbalik ko, sagot niya at umalis siya nang hindi na nagdagdag pa ng detalye. Sa araw na iyon, mag-isa akong nagpatuloy sa aming plano. Nakakatawang isipin na sa kabila ng aming mga pagsubok, natutunan kong i-manage ang oras na mag-isa. Naging produktibo ang aking araw, pero nagsimula na akong mag-alala para kay Jam. Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Bakit kaya hindi siya nagbigay ng detalye? Kinabukasan, bumalik si Jam sa klase, ngunit ibang Jam ang bumungad sa akin. Napansin kong may kakaiba sa kanyang mga mata, may bahid ng lungkot at pagod. Jam, okay ka lang ba? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Umiling siya. Miko, may nangyari sa pamilya namin. Kailangan ko ng oras para makapag-isip. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang aming schedule, ngunit ramdam ko ang bigat na dinadala ni Jam. Minsan, sa kalagitnaan ng aming pag-aaral, bigla na lamang siyang natutulala. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan, kaya't sinubukan kong maging mas maalalahanin sa kanya. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aaral kami sa library, bigla siyang nagtanong, Miko, naisip mo na ba kung gaano kahalaga ang oras sa buhay? Napatingin ako sa kanya, ramdam ang bigat ng tanong. Oo naman, Jam, iyon nga ang dahilan kung bakit ginagawa natin ito, di ba? Tumango siya, ngunit may malalim na lungkot sa kanyang mata. Minsan kasi, hindi natin napapansin na ang oras na akala natin ay marami pa ay nauubos na pala. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi, ngunit ramdam ko ang kanyang damdamin. Hanggang sa umuwi kami, dala-dala ko ang tanong na iyon. Ano nga ba ang tunay na halaga ng oras para sa kanya? Isang linggo pa ang lumipas at sa kabila ng aming pagsisikap, ramdam ko ang unti-unting pagbabago ni Jam. Isang araw, nagpasiya siyang mag-open up sa akin. Miko, may sakit si nanay, kaya pala ako tinawagan nila noon. Sabi niya habang umiiyak. Dito ko naintindihan ang kanyang pinagdaanan. Ang oras na dati naming inaaksaya ay naging mahalaga sa kanya. Sa kabila ng aming mga pagsubok, ang oras na natutunan naming pahalagahan ay naging sandigan niya sa pagharap sa pinakamabigat na pagsubok ng kanyang buhay. Ngunit may isang tanong na hindi pa rin nasasagot ni Jam. Ano ang mangyayari sa kanya kung ang oras na inaasahan niyang marami pa ay tuluyan ng magwawakas? Sa mga susunod na araw, kailangan naming harapin ang hindi inaasahan at ang oras na dati naming inaaksaya ay magiging mas mahalaga kaysa dati. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magpasiya kami ni Ariel na seryosong pagtuunan ng pansin ang aming pag-aaral at oras. Hindi naging madali ang proseso, ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kaming natututo. Ang unang hakbang na ginawa namin ay ang pagsasaayos ng aming schedule. Sa una, tila isang hamon ito dahil sa dami ng gawain sa paaralan at mga personal na responsibilidad.
Ngunit sa tulong ng planner na binili namin, naging mas madali ang lahat. Isang umaga, habang naglalakad papunta sa paaralan, napansin kong tila may kakaiba kay Ariel. Tahimik siya at malalim ang iniisip. Ariel, may problema ba? Tanong ko sa kanya. Ha? Hindi. Wala naman. Iniisip ko lang kung paano ko mahahati ang oras ko para sa pagsusulit sa susunod na linggo. Sagot niya. Alam kong may bumabagabag sa kanya, ngunit minabuti kong huwag nang mag-usisa. Alam ko rin na darating ang oras na siya mismo ang magbubukas ng saloobin sa akin. Sa loob ng silid-aralan, habang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain, napansin kong si Ariel ay nag-iisa sa isang sulok, tila nagmumuni-muni. Lumapit ako sa kanya at tinanong, Ariel, gusto mo bang pag-usapan natin ang problema mo? Napabuntong hininga siya bago sumagot. Alam mo, hindi ko pa rin alam kung paano ko mapapagsabay-sabay ang lahat. Parang kahit anong gawin ko, kulang pa rin ang oras. Naramdaman ko ang pag-aalala niya. Sa totoo lang, pareho lang naman tayo. Pero alam mo, naisip ko na siguro kailangan nating itong gawing mas makabuluhan. Kaysa mag-focus sa dami ng gawain, bakit hindi natin pagtuunan ng pansin ang kalidad ng bawat oras na ginugugol natin? Napatingin siya sa akin at nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Tama ka, siguro kailangan ko lang talagang baguhin ang pananaw ko. Simula noon, nagkaroon kami ng bagong layunin. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtapos ng gawain, kundi ang pagbigay halaga sa bawat sandali. Sa tuwing magsisimula kami ng isang aktibidad, tinitiyak namin na buo ang aming loob at konsentrasyon dito. Sa paglipas ng araw, unti-unti naming nararamdaman ang pagbabago. Nagiging mas magaan ang aming pakiramdam at mas produktibo kami. Ngunit isang araw, habang abala kami sa paggawa ng proyekto, biglang may natanggap na tawag si Ariel. Hindi ko maipaliwanag ang ekspresyon ng kanyang mukha habang kausap ang nasa kabilang linya. Nang matapos siya, agad siyang lumapit sa akin at sinabi, kailangan kong umalis, may emergency sa bahay. Nagulat ako sa bilis ng mga pangyayari. Hindi na siya nagbigay ng detalye, ngunit sinabi niyang babalik siya agad. Nagpatuloy ako sa ginagawa namin, ngunit hindi ko maiwasang mag-alala. Kinabukasan, hindi pumasok si Ariel. Sinubukan kong tawagan siya ngunit hindi siya sumasagot. Nagdaan ang 2 araw na wala siyang paramdam. Sa ikatlong araw, habang nag-aayos ako ng gamit sa locker, biglang may lumapit sa akin na kaklase namin. Uy, alam mo na ba yung nangyari kay Ariel? Nagulat ako sa tanong niya. Anong nangyari? May nangyaring aksidente sa kanila. Kailangan niya ang suporta ng mga kaibigan. Parang biglang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam ang gagawin o saan magsisimula. Agad akong nagpunta sa bahay nila at doon ko nalaman ang masakit na katotohanan. Sa gitna ng pag-aayos ng oras at buhay, may biglang dumating na pagsubok sa kanya. Habang nakaupo ako sa labas ng bahay nila, nag-iisip, biglang may nag-text sa akin mula kay Ariel. Kailangan kita, hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Muli akong napabuntong hininga. Alam kong ito ang oras na kailangang ipakita ko kung gaano kahalaga ang oras sa aming pagkakaibigan. Ngunit paano ko siya matutulungan kung ako mismo'y naguguluhan? Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang oras ay hindi lamang tungkol sa pamamahala ng mga gawain, kundi pati na rin sa kung paano natin ito ginagamit para sa mga taong mahalaga sa atin. Ito ang mga oras na hindi natin dapat sayangin. Kailangan kong maging matatag para sa kanya, higit pa sa dati. Habang nakaupo ako, biglang may ideya na pumasok sa isip ko. Isang plano na maaaring makapagbigay ng pag-asa sa kanya. Ngunit hindi ko inaasahan na sa pag-aayos ko ng aming oras, isang lihim ang matutuklasan ko. Isang bagay na magbabago sa lahat ng aming plano sa susunod na kabanata. Sa wakas, dumating na ang araw na pinakahihintay namin ni Carlo.
Isang malaking proyekto sa paaralan ang aming pinagtatrabahuhan at sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan na namin kung paano pahalagahan ang oras. Nasa library kami, nakaupo sa isang sulok na paborito namin at binabalikan ang mga oras na tila ba walang direksyon ang aming mga gawain. Hindi ko akalain na aabot tayo sa puntong ito, sabi ni Carlo habang hinahabol ang hininga matapos ang mahabang oras ng pag-aaral. Laging akala ko na ang oras ay kalaban. Pero ngayon, parang kaibigan na natin siya. Tumingin ako sa kanya, ramdam ang parehong damdamin. Oo, dati ang dami nating sinasayang na oras. Pero ngayon, natutunan na natin kung paano ito gamitin ng tama. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng aralin tungkol sa time management na itinuro ng aming guro. Sa simula, akala namin ni Carlo na isa lang itong ordinaryong aralin na madalas na binabalewala. Pero nang mabalitaan namin na isa itong mahalagang bahagi ng aming proyekto, nag-umpisa kaming magseryoso. Unti-unti naming sinubukan ang iba't ibang teknik mula sa paggawa ng mga listahan ng gawain hanggang sa pagtatakda ng oras para sa bawat aktibidad. Nalampasan namin ang maraming pagsubok kasama na ang mga gabing punong-puno ng kaba at pagod. May mga pagkakataon pa nga na gusto na naming sumuko, lalo na noong tila ba hindi namin makuha ang tamang timpla ng aming plano. Ngunit sa bawat pagkakamali, natutunan namin ang halaga ng oras at kung paano ito pahalagahan. Habang kami ay nag-aaral, naisip ko ang isang bagay na matagal ko nang iniisip. Carlo, sa tingin mo ba ay magiging kapaki-pakinabang ang lahat ng ito sa hinaharap? Ngumiti siya at sumagot, oo naman, hindi lang ito para sa proyekto natin. Ang bawat minuto na natutunan nating pahalagahan ay magagamit natin sa lahat ng aspeto ng buhay. May isang bahagi sa akin na nag-alinlangan. Totoo nga kaya na ang bawat oras na ginugol namin ay magdudulot ng positibong resulta sa hinaharap. Ngunit sa kabila ng mga agam-agam, patuloy kaming nagtrabaho. Hanggang sa dumating ang sandali na kailangan na naming ipasa ang aming proyekto. Nakaramdam kami ng saya at kaba, tila ba ang bawat segundo ay tumigil habang hinihintay ang resulta. Dumating ang araw ng presentasyon, puno ng mga estudyante ang hall. Isa-isa silang nag-present ng kanilang mga proyekto at habang pinapanood namin ang bawat isa, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Ito na, bulong ni Carlo sa akin habang lumalapit na kami sa entablado. Ang aming presentasyon ay tungkol sa kung paano epektibong mag-manage ng oras, ang mga teknik na aming ginamit, at ang mga natutunan namin sa proseso. Habang nagsasalita si Carlo, nakita ko ang mga guro na tila ba interesado sa aming mga sinasabi. Nang ako na ang magsalita, ibinahagi ko ang personal na mga kwento at karanasan ko. Kung paano ko binago ang aking pananaw sa oras mula sa pagiging kalaban, tungo sa pagiging isang mahalagang kaibigan. Sa wakas, natapos ang presentasyon at bumalik kami sa aming mga upuan. Nagpalakpakan ng lahat at naramdaman ko ang saya sa puso ko. Nagtagumpay tayo, Carlo, sabi ko sa kanya habang nakangiti. Ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan. Nang kami ay pauwi na, may isang taong lumapit sa akin, isang guro na hindi ko inaasahang magkakaroon ng interes sa aming proyekto. Excuse me, nais ko sanang makausap kayo ni Carlo tungkol sa inyong presentasyon. Sabi niya, nagkatinginan kami ni Carlo puno ng pagtataka. Ano po iyon, ma'am? Tanong ko sabik sa maaaring mangyari. Mayroon akong inaalok na oportunidad para sa inyo. Sagot niya habang binubuksan ang isang folder na puno ng mga dokumento. Nais kong maging bahagi kayo ng isang espesyal na programa sa school na tutulong sa mga estudyante na matutunan ang tamang time management. Napansin ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang bagay na tila ba may mas malalim na kahulugan. Nang sinabi niya ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang saya at kaba. Hindi ko inasahan na ang simpleng proyekto na ito ay magdadala sa amin sa isang mas malaking hakbang sa aming buhay.
Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na patuloy na gumugulo sa isipan ko. Ano nga ba ang tunay na intensyon ng guro? Ang alok ba niya ay isang oportunidad na magdadala sa amin sa tagumpay o isang pagsubok na maglalantad sa mga kahinaan namin? Habang pauwi, hindi ko maiwasang isipin ang mga posibilidad. Ang bawat segundo ay tila ba humihinto at sa kabila ng lahat ng aming natutunan, isang malaking tanong ang bumabalot sa akin. Ano nga ba ang susunod na mangyayari? Sa mga oras na iyon, natutunan ko na kahit gaano pa kami kahusay sa pag-manage ng oras, may mga bagay pa ring hindi namin kontrolado. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang pag-asa. Ang bawat oras na dumating ay isang bagong pagkakataon, isang bagong simula. Sa loob ng mga linggo, naging mas organisado kami ni Clara sa aming mga gawain. Nagsimula kami sa mga simpleng bagay tulad ng paggawa ng listahan ng mga dapat gawin araw-araw at pagsunod sa schedule na itinakda namin. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kalaki ang pagbabago sa aming sistema. Unti-unti, nagkaroon kami ng mas maraming oras para sa aming mga sarili, para sa mga bagay na hindi namin akalaing magkakaroon kami ng oras dati. Isang umaga, habang naglalakad kami papunta sa paaralan, napansin ko ang kakaibang ningning sa mga mata ni Clara. Para bang may lihim siyang tinatago, isang bagay na hindi niya pa sinasabi sa akin. May balita ako, Mia, sabi niya habang huminto kami sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. May natanggap akong liham mula sa isang unibersidad sa ibang bansa. Tinanggap nila ako para sa isang espesyal na programa sa pamamahala ng oras. Nagulat ako. Hindi ko alam na nag-apply siya para sa ganitong uri ng programa. Clara, ang galing naman, pero bakit hindi mo sinabi sa akin na nag-apply ka? Tanong ko, medyo may halong tampo. Mia, hindi ko rin inasahan na matatanggap ako. Nagsimula lang akong mag-research tungkol sa pamamahala ng oras at isang araw nakita ko ang programa. Nag-apply ako nang hindi sinasabi sa kahit sino kasi hindi ko naman ini-expect na makukuha ako. Paliwanag niya. Napangiti ako. Kahanga-hanga talaga si Clara sa kanyang determinasyon at tahimik na pagsusumikap. Pero habang nag-uusap kami, naisip ko rin ang magiging epekto nito sa aming pagkakaibigan. Paano na kaya ang mga plano namin? Ang mga pangarap namin na sabay naming hinahabol? Clara, paano na tayo? Kapag umalis ka, paano na ang mga plano natin? Tanong ko, hindi ko maiwasang mag-alala. Mia, alam ko na magiging mahirap ito, pero isang oportunidad na hindi ko kayang palampasin. At gusto kong malaman mo na kahit saan man ako mapunta, ikaw pa rin ang inspirasyon ko sa lahat ng ito. Tayo pa rin, kahit na magkalayo. Tugon niya habang hinahawakan ng kamay ko. Sa kabila ng pagkabigla, naisip ko na ito ang tamang desisyon para sa kanya. At sa kabila ng lungkot, alam kong kailangan kong suportahan siya. Hindi madali, pero ito ang tamang gawin. Oo, Clara, suportado kita kahit ano pa man ang mangyari. Sabi ko, pinipilit ang nangiti sa aking labi. Habang naglalakad kami papunta sa paaralan, sinimulan namin ang pag-uusap tungkol sa mga bagay na kailangan naming gawin bago siya umalis. Mga alaala, mga plano at mga pangarap. Naisip namin ang iba't ibang paraan para mapanatili ang aming komunikasyon kahit magkalayo. Nagsimula kaming magplano ng mga buwanang video calls at pagbisita sa mga oras na maluwag ang aming mga schedule. Sa mga sumunod na linggo, mas naging masaya at makulay ang aming mga araw. Sinulit namin ang bawat oras na magkasama, nag-aral, nagtawanan at nagplano para sa hinaharap. Hindi namin hinayaan na ang darating na pagbabago ay maging hadlang sa aming pagkakaibigan. Isang araw bago ang kanyang pag-alis, nagpunta kami sa paborito naming tambayan sa parke. Habang nakaupo kami sa damuhan, pinanood namin ang mga ulap na naglalakbay sa kalangitan. Mia, alam mo ba kung gaano kita pinasasalamatan? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko matutunan ang halaga ng oras.
sabi ni Clara habang nakatingin sa kalangitan. Clara, pareho tayong natuto. Sa lahat ng pagkakamali at tagumpay, natutunan natin ang mahalaga. Ang oras ay hindi dapat sayangin, sagot ko. Habang nag-uusap kami, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa unibersidad. Sandali lang, Mia, sabi niya habang sumagot sa tawag. Habang nag-uusap siya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa saya, biglang napalitan ng kaba at pag-aalala. Nang bumalik siya sa tabi ko, hindi ko maiwasang magtanong, Clara, ano ang nangyari? Mia, may problema. Ang programa ay na-postpone. Hindi ko alam kung kailan ako makakaalis. May mga issue silang inaayos. Sabi niya na may halong lungkot. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Sa isang banda, masaya ako na hindi pa siya aalis. Sa kabilang banda, nalulungkot ako para sa kanya. Clara, ano man ang mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Magkasama natin itong haharapin, sabi ko, yakap siya ng mahigpit. At sa kabila ng twist na ito, naisip namin na ito ay isang pagkakataon ulit upang mas mapalalim pa ang aming pagkakaibigan. Sa bawat pagsubok, natutunan namin na ang oras ay hindi lamang mahalaga sa pagtupad ng mga pangarap, kundi sa pagpapatibay ng mga relasyon. Sa mga susunod na araw, hindi namin alam kung ano ang mangyayari, pero alam namin na magkasama naming haharapin ang anumang darating. At sa oras na iyon, sa ilalim ng lilim ng mga puno, natutunan namin na ang oras ay hindi lamang isang bagay na dapat pamahalaan, kundi isang bagay na dapat pahalagahan. Simula nang magkasundo kami ni Lino na mas pagtuunan ng pansin ang aming oras, tila unti-unting bumabalik ang sigla at saya sa aming buhay. Naging mas maayos ang aming schedule at natutunan naming pahalagahan ang mga bagay na madalas naming isakripisyo noon. Ngunit isang umaga, habang pauwi ako mula sa klase, may nangyari na nagbigay ng panibagong kulay sa aming kwento. Habang naglalakad sa kahabaan ng pasilyo ng aming unibersidad, napansin kong may paparating na mensahe sa aking cellphone. Agad kong binuksan ito at nakita ang isang hindi pamilyar na numero. Nagulat ako nang mabasa ang mensahe. Magandang araw, Carlo. May sorpresa kami para sa'yo. Pumunta ka sa Silid Aklatan mamayang hapon. Huwag mong kalimutan, mahalaga ito. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala ng mensahe, ngunit may kung anong kuryosidad ang bumalot sa akin. Ano kaya ang sorpresa? At bakit sa Silid Aklatan pa? Habang nag-iisip, dumating na rin si Lino sa tabi ko. May dalang kape at nakangiti. Oh, anong iniisip mo diyan, Carlo? Tanong niya habang iniabot ang isang tasa ng kape. Parang may bumabagabag sa'yo. Ipinakita ko ang mensahe sa kanya at kita ko ang pagkagulat sa kanyang muka. Sino kaya yan? Mukhang may sorpresa ka nga. Ano? Pupuntahan mo ba? Hindi ko alam kung ano ang isasagot, pero sa huli nagdesisyon akong sundin ang nararamdaman kong kakaibang pakiramdam. Mukhang kailangan kong makita ito, Lino. Isa pa, mahilig naman ako sa mga ganitong misteryo. Pagdating ng hapon, nagpunta ako sa Silid Aklatan. Tahimik ang paligid, tanging ang mga pagod na estudyante ang makikita, abala sa kani-kanilang mga gawain. Naglakad ako papunta sa likod na bahagi ng Silid Aklatan, kung saan mas kaunti ang tao. Doon, nakita ko ang isang pamilyar na muka, si Professor Miranda, ang isa sa mga pinakakilala at iginagalang na guro sa aming unibersidad. Professor Miranda? Tanong ko, puno ng pagtataka. Kayo po pala ang nagpadala ng mensahe? Ngumiti siya sa akin at sinenyasan akong umupo. Oo, Carlo, may nais sana akong ipakiusap sa'yo. Alam kong abala ka sa pag-aaral, ngunit may isang proyekto akong nais ipatulong sa'yo. Nagtaka ako kung bakit ako ang napili niya, ngunit bago pa ako makapagtanong, ipinaliwanag na niya ang detalye. Mayroon tayong international symposium na gaganapin sa susunod na buwan. Napili ang universidad natin bilang host at kailangan ko ng mga estudyanteng makakatulong sa pag-aasikaso ng mga bisita at sa iba pang preparasyon. Napakunot ang noo ko.
Isang malaking responsibilidad ito at nangangailangan ng oras at dedikasyon. Ngunit sa kabila ng aking alinlangan, may naramdaman akong kakaibang pagnanais na subukan ito. Ano po ang magiging papel ko rito, Professor? Ikaw ang magiging tagapanguna ng grupo ng mga estudyante na mag-oorganisa ng mga aktibidad. Alam ko na kaya mo ito, Carlo. Nakita ko kung paano mo pinamamahalaan ang oras mo kamakailan. Sagot ni Professor Miranda, puno ng tiwala. Habang iniisip ko ang kanyang alok, naalala ko ang mga aral na natutunan ko kasama si Lino. Ang wastong paggamit ng oras at ang halaga ng mga bagong karanasan. Higit sa lahat, naisip ko rin na ito ang pagkakataon kong patunayan sa sarili na kaya kong balansihin ang mga responsibilidad nang hindi isinasakripisyo ang mga bagay na mahalaga sa akin. Nang pauwi na ako, agad kong ibinahagi kay Lino ang bagong hamon na ito. Mukhang magiging abala ka lalo, sabi niya, may halong pag-aalala at saya. Oo nga, pero excited din ako, tugon ko. Isa pa, kasama ka sa grupong bubuuin ko. Hindi kita iiwan sa hirap at ginhawa, di ba? Napangiti si Lino at ramdam ko ang kanyang suporta. Ngunit habang naglalakad kami pa uwi, may kung anong bumagabag sa akin. Bakit nga ba ako ang napili ni Professor Miranda? At bakit tila may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman sa proyektong ito? Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong pagtuunan ng pansin ang bagong hamon na ito. Ngunit sa likod ng aking isipan, hindi ko maiwasang mag-isip kung may mas malalim na dahilan pa ang lahat ng ito. At sa pagdaan ng mga araw, unti-unting mabubunyag ang tunay na layunin ng proyektong ito. Isang bagay na magbabago sa takbo ng aking buhay at sa aming pagkakaibigan ni Lino. Nagsimula ang araw ko nang may kakaibang pakiramdam. Parang may kung anong bumabagabag sa akin na hindi ko mawari. Kasama ko si Lila, ang matalik kong kaibigan, sa aming paboritong tambayan sa loob ng campus. Pareho kaming estudyante sa universidad at ngayon nasa huling taon na ng aming kurso. Sa kabila ng kabusiyahan, natuto na kaming pahalagahan ng oras, bagay na dati ay madalas naming ipinagwalang bahala. Gusto mo bang pumunta sa library mamaya pagkatapos ng klase? Tanong ni Lila habang nag-aalmusal kami. Kailangan ko kasing matapos ang research paper ko. Tumango ako, sabay sagot, oo, kailangan ko rin tapusin ang project ko sa marketing. Pero kailangan nating maging masinop sa oras, marami pa tayong ibang dapat gawin. Sa unang tingin, simpleng araw lamang ito ng pag-aaral, ngunit hindi ko alam na may mas malalim na hamon pala kaming haharapin. Pagkatapos ng klase, nagdesisyon kaming pumunta sa library. Habang naglalakad, napansin ko ang kakaibang pagbabago sa paligid. Parang ang bilis ng takbo ng oras, ang mga tao ay nagmamadali, ang mga sasakyan ay tila nagkakarerahan, at ang mga orasan ay nagpakita ng oras na mas mabilis kaysa sa inaasahan. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong nagtataka. Nararamdaman mo rin ba yan? Tanong niya, halatang naguguluhan. Oo, parang ang bilis nga ng oras, sagot ko. Pero baka pagod lang tayo. Pagdating sa library, agad kaming naghahanap ng tahimik na sulok kung saan kami makakapagtutok sa aming mga gawain. Subalit, habang abala kami sa pagsusulat, hindi namin maiwasang mapansin na tila ang oras ay patuloy na bumibilis. Ang isang oras na pag-aaral ay parang ilang minuto lamang ang lumipas. Naalarma kami sa nangyayari. Walang paliwanag ang maaaring magbigay linaw sa aming nararanasan. Sa puntong iyon, naalala ko ang luma at makalumang orasan na palaging nakasabit sa dingding ng library. Tumayo ako at lumapit dito at doon ko napansin ang kakaibang kilos ng mga kamay ng orasan. Ito ay umiikot ng mas mabilis kaysa sa normal. Lila, tingnan mo to, tawag ko sa kanya. Parang may kung anong kakaiba sa orasan. Lumapit siya at pareho naming pinagmasdan ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Ano kaya ang nangyayari? Tanong ni Laila. Dapat bang may gawin tayo?
Nagpasya kaming magtanong sa librarian. Ngunit bago pa man kami makalapit, bigla naming narinig ang tunog ng isang alarma. Nagulat kami at agad na tumingin sa paligid. Ang mga tao sa library ay nagkakagulo. Mukhang wala ring ideya sa nangyayari. Sa kabila ng kaguluhan, may isang bagay na biglang pumasok sa isip ko. Isang lumang kwento na narinig ko mula sa isang propesor. Ito ay tungkol sa isang sinaunang orasan na sinasabing may kakayahang baguhin ang takbo ng oras. Hindi ko akalaing may katotohanan pala sa kwentong iyon. Lila, sa tingin ko ang orasan ang dahilan ng lahat ng ito. Sabi ko sa kanya, puno ng pag-aalala sa boses ko. Kailangan nating malaman kung paano ito maaayos. Bagamat nag-aalinlangan, nagdesisyon kaming hanapin ang propesor na nagkuwento sa akin noon. Nasa ibang bahagi siya ng campus, kaya't nagmadali kaming puntahan siya. Pagdating namin sa kanyang opisina, agad kaming kumatok. Professor, may nangyayari pong kakaiba sa library. Parang ang bilis ng takbo ng oras at sa tingin namin ang orasan ang may kinalaman dito. Paliwanag ko, puno ng tensyon. Ang luma at misteryosong orasan. Sagot ng propesor, tila ba alam na niya ang aming tinutukoy. May isang paraan para maibalik ito sa normal, ngunit hindi ito madali. Binigyan niya kami ng isang piraso ng papel kung saan nakasulat ang mga hakbang para maayos ang orasan. Kailangan naming sundin ito ng maingat dahil kung hindi, maaaring tuluyan ng magulo ang takbo ng oras sa buong campus. Habang binabasa ang mga hakbang, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aming mga balikat. Hindi ito isang simpleng pagsubok. Ito ay isang hamon na maaaring magbago sa aming pananaw sa oras magpakailanman. Handa ka na ba, Lila? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami pabalik sa library. Tumango siya, sabay ngiti na puno ng tapang. Oo, kaya natin to. Ngunit bago pa man kami makalapit sa orasan, bigla kaming nakaramdam ng kakaibang pagyanig sa paligid. Ang mga libro sa shelves ay nagsimulang mahulog at ang sahig ay tila nagkakaroon ng maliliit na bitak. May iba pang nangyayari, sabi ni Lila, puno ng takot ang kanyang boses. Sa puntong iyon, napagtanto namin na hindi lamang oras ang nakataya, kundi pati na rin ang kaligtasan ng lahat. Kailangan naming kumilos, ngunit paano kung ang bawat hakbang ay may kaakibat na panganib? Ang oras ay tumatakbo at ang desisyon ay nasa aming mga kamay. Sa harap ng pagyanig at kaguluhan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na hindi ko inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon si Lila, ang kaibigan kong palaging nandiyan sa oras ng pangangailangan. Sa gitna ng kaguluhan, ang isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ba talaga ang kapalit ng bawat segundo na nasasayang? Sa muling pag-usad ng mga araw, unti-unti naming naramdaman ang bigat ng mga gawain sa eskwela. Ako, si Arvin, at ang matalik kong kaibigan na si Leo ay parehong naglalakad sa makipot na daan patungo sa aming paaralan. Ngayong umaga, kapwa kami nagising na maraming iniisip. Sa kabila ng paminsang-paminsang pag-uusap namin tungkol sa mga asignatura, ang hindi namin nasasabi sa isa't isa ay ang unti-unting pagkapuno ng aming mga kalendaryo. Nakakatuwa, no? Parang kahapon lang, ang dami pa nating oras para maglaro, sabi ni Leo habang naglalakad kami. Hindi ko maiwasang mapangiti sa kanyang sinabi. Totoo nga, dati maluwag ang aming oras. Ngunit ngayon, tila ang bawat segundo ay may halaga at hindi na pwedeng sayangin. Sa pagpasok namin sa silid-aralan, agad kong naramdaman ang presyon. Nagsimula na ang klase at habang nakikinig ako sa guro, hindi ko maiwasang mapatingin kay Leo na tila may iniisip. Alam ko ang nararamdaman niya. Pareho kaming nangangamba sa paparating na mga pagsusulit at mga proyektong kailangang tapusin. Pagkatapos ng klase, nagpasya kaming pumunta sa library upang mag-aral. Doon, sa gitna ng katahimikan, nagsimula kaming magplano. Kailangan nating ayusin ang schedule natin, sabi ko.
Tumango si Leo at sa unang pagkakataon, naramdaman kong pareho kaming seryoso sa pagharap sa problema. Naglista kami ng mga dapat gawin, mga deadlines at mga oras na pwedeng ilaan sa bawat gawain. Kung susundin natin ito, baka sakaling hindi tayo mahirapan, sabi ni Leo, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Ngunit sa kabila ng aming pagsusumikap, hindi pa rin maalis sa isip ko ang pakiramdam ng pag-aalala. Ang dami pa ring tanong sa aking isipan. Paano kung hindi namin magawa ang lahat ng ito sa tamang oras? Paano kung may hindi inaasahang mangyari? Lumipas ang mga araw at unti-unti naming nakikita ang epekto ng aming bagong sistema. Mas nagiging organisado kami, mas nagiging produktibo. Ngunit sa kabila nito, may kung anong bumabagabag sa akin. Sa isang pagkakataon, habang kami ay nag-aaral sa bahay ni Leo, napansin ko ang isang lumang larawan sa dingding. Kami ni Leo masaya at walang iniisip, isang alaala ng mga nakaraang taon na puno ng kasiyahan at oras para sa lahat. Arvin, may naisip ako, sabi ni Leo habang tinitingnan ang larawan. Baka naman masyado tayong nagiging abala sa lahat ng ito. Baka nakakalimutan na natin kung paano magpahinga. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Totoo, sa aming pagsusumikap na maging mas epektibo, tila unti-unti rin naming nalilimutan ang halaga ng pahinga at kasiyahan. Nagsimula akong magduda kung tama ba ang ginagawa namin. Isang gabi, habang nakahiga sa kama, hindi ko maiwasang pag-isipan ng lahat ng ito. Paano namin babalansihin ang oras? Paano namin matutunan ang tamang timpla ng trabaho at pahinga? Sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na malinaw sa akin. Ang oras ay isang mahalagang bagay, ngunit hindi ito dapat maging hadlang sa kasiyahan at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Kailangan namin ni Leo na matutunan kung paano balansehin ang mga ito. Isang umaga, nagising ako na puno ng enerhiya. Nagdesisyon akong kausapin si Leo tungkol sa aking nararamdaman. Leo, alam kong mahalaga ang oras at mga gawain natin, pero hindi natin dapat kalimutan ang halaga ng mga simpleng kasiyahan, sabi ko. Tumango siya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-unawa. Tama ka, Arvin. Siguro kailangan natin ng oras para sa sarili natin, para sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Sa pag-uusap na iyon, nagdesisyon kaming maglaan ng oras para sa sarili, kahit sa gitna ng aming abalang schedule. Isang hakbang tungo sa tamang balanse. Ngunit sa kabila ng aming mga desisyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumalot sa aming buhay. Isang tawag mula sa isang hindi inaasahang tao ang pumukaw sa aking atensyon. Arvin, kailangan mo itong marinig, sabi ni Leo, puno ng kaba sa kanyang tinig. Ano kaya ang nangyari? Sa sandaling iyon, alam kong may malaking pagbabagong darating. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan nito, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang oras na dati tila sapat na ay biglang nagmukhang limitado. Hindi ko kailanman malilimutan ang araw na iyon, ang araw na tila tumigil ang oras para sa akin at kay Mia. Sa kabila ng lahat ng aming napagdaanan bilang magkaibigan, sa kabila ng mga araw na tila walang hanggan ang saya, ang umagang iyon ay puno ng tanong at pag-aalinlangan. Rafa, ano ba talaga ang plano mo para sa Sabado? Tanong ni Mia habang nililigpit ang mga papel sa aming study table. Hindi ko agad siya nasagot. Sa likod ng tanong niya, naramdaman ko ang isang bigat, isang bagay na hindi niya sinasabi ng buo. Sabi ko nga, Mia, magre-review tayo pagkatapos ng outreach activity. Kaya natin to. Baka sakaling makabawi tayo sa exam sa math. Sagot ko, ngunit ramdam kong kahit ako'y hindi sigurado sa sarili ko. Sa nakalipas na mga linggo, napansin ko ang pagbabago kay Mia. Dati siya ang palaging nag-aaya sa akin na mag-aral, magplano, at mag-set ng schedule para sa lahat ng bagay. Ngayon, tila bumagal ang kanyang sigasig na para bang may mabigat na bumabagabag sa kanya.
Ako naman, kahit paano'y sinubukan kong maging mas maagap. Alam kong pareho kaming nahirapan sa pagpapahalaga sa oras noon, pero sa bawat pagkakamali namin, natuto kami. Rafa, minsan ba naiisip mo kung bakit ang bilis ng oras pero parang kulang pa rin lagi? Tanong niya muli, ngunit ngayon ay mas malalim ang tono ng boses niya. Napatingin ako sa kanya. Sa ilalim ng liwanag mula sa bintana, nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Siguro kasi hindi natin nabibigyan ng halaga ang mga mahalagang bagay. Sagot ko, pilit na iniwasang tanungin siya kung ano ba talaga ang bumabagabag sa kanya. Tumangulang si Mia pero hindi siya ngumiti. Hinayaan ko na lang. Dumating ang Sabado at gaya ng plano, nagpunta kami sa outreach activity. Sa kabila ng aming pagod, masaya kaming nakatulong sa mga bata sa komunidad. Nagbigay kami ng mga aklat, nagturo ng simpleng pagsusulat at nagbahagi ng mga kwento tungkol sa pangarap. Sa mga ngiti ng mga bata, naramdaman kong may halaga ang oras na iyon. Pero nang magtapos ang gawain, biglang nagbago ang kilos ni Mia. Hindi siya mukhang masaya. Rafa, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya habang naglalakad kami papunta sa library para mag-review. Sure, ano yon? Sagot ko, bagamat may kaba na sa dibdib. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin ng direkta. Rafa, alam kong pinipilit nating sulitin ang oras natin, pero may mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga bagay na kahit anong gawin natin, hindi natin mababago. Napakunot noo ako. Ano bang ibig mong sabihin, Mia? Tahimik siyang tumingin sa akin at sa mga mata niya ay may lungkot na hindi ko maipaliwanag. Sa wakas, nagsalita siya. Rafa, may sakit ako. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ako makakasama sa iyo o kung paano natin matatapos ang mga pangarap natin. Pero gusto kong malaman mo na bawat oras na ginugugol ko kasama mo, sinubukan kong gawing sulit. Kaya kahit anong mangyari, sana hindi mo sayangin ang oras mo. Parang may bumagsak na mundo sa harapan ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang sinabi niya. Sa lahat ng panahon na magkasama kami, hindi ko kailanman naisip na may ganitong sakit na bumabagabag sa kanya. Mia, ngunit bago pa ako makapagsalita, ngumiti siya, isang nangiti na puno ng tapang. Huwag kang mag-alala, hindi ko sinasabi to para magdrama. Sinasabi ko to kasi gusto kong matutunan mo na ang oras ay hindi natin hawak ng habang buhay. Kaya dapat, Rafa, gamitin mo ito ng tama. Para sa'yo, para sa mga pangarap mo, para sa lahat ng mahalaga sa'yo. Tumango ako, ngunit tila nawalan ako ng mga salita. Sa loob ko, isang bagyo ng emosyon ang bumalot. Gusto kong magtanong, gusto kong umiyak, pero hindi ko magawa. Tumalikod si Mia at tumingin sa akin muli, pero hindi na siya nagsalita. Nagpatuloy kami sa paglalakad papunta sa library, ngunit ang bawat hakbang ay parang mabigat. Sa library, sinubukan naming mag-review gaya ng plano. Ngunit sa bawat pahina ng libro, sa bawat tanong na sinasagutan namin, hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Mia. Pagkalipas ng ilang oras, nang magpaalam si Mia para umuwi, nag-iwan siya ng isang tanong sa akin. Rafa, kung bibigyan ka ng isang araw na alam mong huling araw mo na, paano mo gagamitin ang oras mo? Hindi ko alam ang sagot noon. Hanggang ngayon, hindi pa rin. Ngunit isang bagay ang sigurado ako. Hindi ko na kailanman hahayaang masayang ang oras ko. Habang naglalakad ako pa uwi, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang tawag mula sa ospital. Mia, bulong ko sa sarili habang sinasagot ang tawag. Ngunit ang sinabi ng nasa kabilang linya ay nagpabagsak sa akin. Mia is here, but we need you to come immediately. Tumigil ang mundo, tumigil ang oras, at hindi ko alam kung kaya ko pa siyang sulitin. Sa puntong ito ng aming kwento, hindi ko na talaga malaman kung paano nga ba namin napabayaan ang oras na dumaan sa aming mga kamay. Ako si Miguel,
isang estudyante sa junior high school, at ang aking matalik na kaibigan na si Carlo ay palaging kasama ko sa lahat ng bagay. Mula sa pag-aaral, sa mga kalokohan, hanggang sa mga pangarap na sabay naming binubuo. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na unti-unting bumabalot sa amin. Nagsimula ang lahat nang bumagsak kami sa midterm exams. Hindi namin akalain na ang aming mga simpleng pagbabarkada, paglalakwatsa, at pag-aaksaya ng oras sa paglalaro ay magdadala sa amin sa ganitong sitwasyon. Naalala ko pa ang mga gabing pinupuyat namin sa kakapanood ng mga pelikula, habang ang mga libro at notebooks ay nakakalat lang sa sahig, tila mga bagay na wala namang halaga. Naging kampante kami sa ideya na may oras pa naman na kaya pa naming habulin ang lahat. Ngunit lumipas ang panahon at heto kami, nasa bingit ng pagkakaroon ng failing grade. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi mula sa eskwelahan, biglang nagsalita si Carlo. Miguel, kailangan na nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Hindi na pwede ang ganito. Ayoko nang makitang dismayado ang mga magulang ko dahil sa akin. Tumango ako, alam kong tama siya. Oo, Carlo, ramdam ko rin ang bigat. Siguro kailangan na natin talagang simulan ng pagbabago. Pero paano? Napagdesisyonan naming bumuo ng plano. Nag-set kami ng mga goals at nagsimulang maglaan ng oras para sa pag-aaral. Pinalitan namin ang mga oras ng paglalaro ng video games ng pagbabasa ng mga libro. Natuto kaming mag-prioritize at unti-unting nakikita ang pagbabago. Hindi naging madali ang lahat, ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang pag-angat ng aming determinasyon. Isang gabi, habang abala kami sa pag-aaral para sa nalalapit na finals, biglang nag-ring ang cellphone ni Carlo. Tumawag ang kanyang ina, tila may urgency sa kanyang boses. Carlo, umuwi ka na ngayon din. May emergency sa bahay? Agad kaming nagligpit ng aming mga gamit at nagmadaling umuwi. Habang nasa daan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba para sa kaibigan ko. Ano kaya ang nangyari? Pagdating sa bahay ni Carlo, nagulat kami sa nadatnan. Ang kanyang ama ay binawian ng buhay dahil sa sakit na matagal na palang nilalabanan. Hindi namin alam ang kanyang kalagayan dahil sa sobrang abala sa sarili naming buhay. Hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Kung naging mas mapanuri lang sana kami sa oras at hindi nagpadalos-dalos sa mga bagay na walang halaga, baka nagkaroon pa siya ng pagkakataong makasama ang ama niya sa mga huling sandali nito. Sa mga sumunod na araw, patuloy kaming nag-aaral, ngunit may kirot sa aming mga puso. Ang pagkawala ng kanyang ama ay nagbigay sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa halaga ng oras. Ang oras ay hindi lamang para sa pag-aaral o sa mga pangarap, kundi para rin sa mga taong mahalaga sa amin. Nagturo ito sa amin na ang bawat sandali ay dapat ipahalaga, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga taong hindi na natin makakasama sa hinaharap. Habang papalapit ang finals, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon ni Carlo. Ngunit sa kabila ng kanyang kalungkutan, naging inspirasyon niya ito upang mas pagigihan pa ang kanyang pag-aaral. Sa huli, pareho kaming nagtagumpay sa aming finals, hindi lamang sa academics, kundi sa pag-unawa sa mas malalim na kahulugan ng oras. Ngunit sa likod ng aming tagumpay, naramdaman ko ang isang bagay na tila nagkukubli. Isang lihim na hindi ko alam kung paano sisimulan. Sa huling gabi ng aming pag-aaral, biglang nagsalita si Carlo, may lungkot sa kanyang mga mata. Miguel, may kailangan akong sabihin sa'yo. Natigilan na ako. Ano yun, Carlo? Alam mo bang may iniwan sa akin si Papa? Napakunot ang noo ko. Ano? Anong iniwan niya? Tumitig siya sa akin, tila may pagsubok sa kanyang boses. Isang liham. At sa liham na iyon, may isang bagay siyang hiniling na gawin ko. Isang bagay na may kinalaman sa oras. Hindi ko alam kung ano ang itutugon ko.
Ang pag-iwan ng ama ni Carlo ng isang liham ay tila isang misteryo na kailangan naming tuklasin. Ngunit sa puntong iyon, alam kong ang oras ay hindi lamang isang sukatan, kundi isang palatandaan ng mga bagay na kailangan naming pagtuunan ng pansin. Sa kabila ng aming mga natutunan, tila may mas malalim pang mensahe na kailangan naming unawain. At sa huling sandali ng gabi, habang tahimik kaming nakaupo, ramdam ko ang simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Isang kabanata na puno ng pag-asa, pagkakaibigan, at pag-unawa sa tunay na halaga ng oras. Ngunit sa likod nito, ang liham na iniwan ng ama ni Carlo ay nananatiling isang tanong na kailangan naming sagutin. Ano nga ba ang kanyang hiling? Mula sa sandaling iyon, hindi ko na muling tiningnan ang oras bilang isang bagay na palaging naririyan, palaging magagamit. Ang bawat segundong lumilipas ay naging mahalaga, punong-puno ng potensyal na maaaring hindi na maibalik. Sa paglipas ng mga araw, natutunan ko at ni Carlo kung paano tunay na magpahalaga sa oras. Ang aming mga pagkakamali sa nakaraan ay nagsilbing gabay upang hindi na maulit ang parehong mga pagkukulang. Isang umaga, habang naglalakad kami papunta sa paaralan, napansin kong tila may kakaibang lungkot sa mga mata ni Carlo. Hindi siya ang karaniwang masigla at masayahin na kaibigan na nakasanayan ko. Tinanong ko siya kung ano ang bumabagabag sa kanya, ngunit ngumiti lamang siya at sinabing, "Wala, Leo, huwag mo nang alalahanin." Hindi ko na siya pinilit, ngunit alam kong may bumabagabag sa kanya. Sa loob ng klase, habang ang guro ay nagtuturo ng mga aralin tungkol sa agham, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang paminsang-minsang pag-aninag sa labas ng bintana. May kung anong misteryo sa kanyang mga mata na hindi niya maitanggi. Pagkatapos ng klase, niyaya ko siyang maghapunan sa isang maliit na kainan malapit sa paaralan. Sa gitna ng aming usapan tungkol sa mga pangarap at plano sa hinaharap, bigla siyang nagsalita. "Leo, naisip mo na ba kung bakit tayo palaging nagmamadali? Bakit ang oras na mayroon tayo ay tila hindi sapat?" Nagulat ako sa kaniyang tanong. Simpleng tanong, ngunit puno ng lalim ang kanyang sinasabi. "Oo," sagot ko. "Pero siguro, Carlo, bahagi yon ng pag-unlad natin. Baka kailangan nating matutunan kung paano gamitin ang oras na mayroon tayo sa tamang paraan." Tumango siya, ngunit tila may nais pa siyang ipahiwatig. "May mga bagay talaga na hindi natin kontrolado, Leo, tulad ng oras na lumilipas. Pero may magagawa tayo para hindi masayang ang mga pagkakataon." Habang naglalakad kami pauwi, biglang tumigil si Carlo. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo, Leo, pero..." Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. "May sakit ako." Hindi ko alam kung paano magre-react. Nagulat ako sa kanyang revelasyon. "Carlo, anong ibig mong sabihin? Anong sakit?" "Isang kondisyon sa puso, Leo. Matagal na. Sinubukan kong hindi isipin pero hindi ko na kayang itago sa'yo. Baka, baka hindi na ako makasabay sa'yo sa mga plano natin." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinabi. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, hindi niya hinayaan na maging hadlang ito sa pagkakaibigan namin. "Carlo, nandito lang ako. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan." Sa kabila ng kanyang sitwasyon, hindi siya nawala ng pag-asa. Pinili niyang gamitin ang natitirang oras sa pinakamahusay na paraan. "Alam mo, Leo, sa kabila ng sakit ko, mas naintindihan ko ang halaga ng bawat oras. Hindi ko na hinayaan na masayang ang bawat pagkakataon na mayroon ako." Mula noon, mas naging masigasig kami sa pag-aaral at sa mga proyekto sa paaralan. Natutunan namin na bawat oras na lumilipas ay dapat gamitin sa makabuluhang paraan. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon sa mga bagay na walang saysay. Sa halip, ginamit namin ang bawat pagkakataon upang maging mas mabuting tao, mas mabuting magkaibigan. Isang araw,
Habang abala kami sa pag-aaral para sa nalalapit na pagsusulit, biglang tumunog ang telepono ni Carlo. Laking gulat ko nang makita ko ang kanyang reaksyon. Leo, kailangan kong umalis, may emergency, sabi niya nang may halong kaba sa boses. Naiwan akong nag-iisip kung ano ang nangyari. Sa mga sumunod na araw, hindi ko na siya nakita sa paaralan. Hanggang sa isang umaga, nagising ako sa isang tawag mula sa kanya. Leo, kailangan mo akong puntahan sa ospital, sabi niya nang may halong pag-aalala sa boses. Hindi ko alam ang sasabihin. Bakit siya nasa ospital? Anong nangyari? Ngunit bago pa man ako makapagtanong, naramdaman ko ang kanyang desperasyon. Basta, Leo, kailangan kita. Sa ospital, habang naglalakad ako papunta sa kanyang kwarto, naramdaman ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Ano ang madadatnan ko? Sa pagpasok ko sa kwarto, bumungad sa akin si Carlo. Nakahiga sa kama, ngunit may nangiti sa kanyang mukha. Ngunit sa kabila ng nangiti, alam kong may malalim na pinagdaraanan siya. Leo, salamat sa pagpunta, sabi niya. May gusto akong sabihin sa'yo. Nang mga oras na iyon, naramdaman ko na may malaking pagbabago sa aming buhay. Ano ang kanyang sasabihin? Sa kabila ng mga tanong sa isip ko, tumingin lang ako sa kanya, handang makinig sa anumang revelasyon. At doon, sa tahimik na kwarto ng ospital, nagsimula siyang magsalita, isang revelasyon na magbabago sa takbo ng aming buhay magkaibigan. Isang revelasyon na magbibigay ng bagong kahulugan sa oras na mayroon kami. Ano kaya ang sasabihin ni Carlo? Ano ang susunod na mangyayari sa aming pagkakaibigan? Sa kabila ng takot at kaba, alam kong handa akong harapin ang anumang darating, alang-alang sa oras na mayroon kami, sa oras na natutunan naming pahalagahan. Sa mga nagdaang araw, patuloy ang pag-agos ng mga gawain sa paaralan at kami ni Lila ay tila mga alipin ng oras. Ang bawat minuto ay may halaga, ang bawat segundo ay may inaasahan. Ang aming mga kalendaryo ay punong-puno ng mga pagsusulit, proyekto at iba pang mga gawain na tila hindi nauubos. Sa kabila ng lahat ng ito, natutunan namin ni Lila na ang tamang paghawak sa oras ay susi upang hindi kami malunod sa dagat ng responsibilidad. Alam mo, Mia, sabi ni Lila habang naglalakad kami patungo sa silid-aralan. Kahit gaano ka-busy, may mga bagay pa rin na dapat nating bigyan ng pansin. Tumingin ako sa kanya, alam kong may ibig siyang sabihin. Ano na naman ang iniisip mo, Lila? Napangiti siya ng bahagya at nagpatuloy. Hindi lang naman ang mga gawain sa paaralan ang dapat nating pinagtutuunan ng pansin, pati na rin ang mga tao sa paligid natin. Sa mga salitang iyon, nag-isip ako. Sa aming pagsusumikap na makamit ang aming mga layunin, tila nakalimutan namin ang halaga ng pagkakaroon ng oras para sa pamilya at sa mga kaibigan. Sa aming pag-aalala na makamit ang akademikong tagumpay, naisantabi namin ang ibang aspeto ng buhay na mas mahalaga. Nang pumasok kami sa silid-aralan, naroon ang guro naming si G. Rivera. May dalang isang kahon at tila may sorpresa. Magandang umaga sa inyong lahat, bati niya. Ngayong araw may nais akong ipakita sa inyo. Agad na napukaw ang aming interes. Habang inaayos niya ang kahon, nagtanong si Lila, ano kaya ang laman niyan? Hindi nagtagal, binuksan ni G. Rivera ang kahon at naglabas ng isang lumang orasan. Ito ay isang orasan mula sa aking lolo. Isa itong paalala na ang oras ay mahalaga at hindi dapat sayangin. Tahimik kaming nakinig habang pinaliwanag niya ang kasaysayan ng orasan, kung paano ito naging mahalaga sa buhay ng kanyang lolo, kung paano ito naging gabay sa tamang pamamahala ng oras. Nais kong malaman ninyo na ang oras ay tulad ng hininga. Kapag nawala na ito, hindi na natin ito maibabalik, dagdag niya. Kaya gamitin ninyo ito sa tama. Sa mga salitang iyon, nakaramdam ako ng bigat. Naisip ko ang mga araw na ginugol namin ni Lila sa walang saysay na gawain, mga oras na hindi na namin maibabalik. Pagkatapos ng klase,
Nagdesisyon kaming dalawa na maglaan ng oras para sa aming mga mahal sa buhay. Nagplano kami ng isang simpleng salo-salo kasama ang aming pamilya sa darating na Sabado. Nais naming ipakita sa kanila na sa kabila ng pagiging abala, sila'y nananatiling mahalaga sa aming buhay. Ngunit sa gitna ng aming pagpaplano, isang tawag ang natanggap ni Lila na lubos na gumulo sa aming plano. Mia, kailangan ko ang iyong tulong. Sabi niya, may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Ano ang nangyari, Lila? Si Tito Armando, nagkaroon ng aksidente. Nakaramdam ako ng kaba. Si Tito Armando, ang tiyuhin ni Lila, ay isa sa mga taong malapit sa kanya. Ano yung nangyari? Naaksidente siya habang nasa trabaho. Kailangan ko siyang puntahan sa ospital. Agad kaming nagdesisyon na pumunta sa ospital. Habang naglalakad kami sa pasilyo, naramdaman ko ang pag-aalala ni Lila. Sa mga sandaling iyon, naisip ko kung gaano kahalaga ang oras. Hindi lamang para sa mga gawain, kundi para rin sa mga taong mahalaga sa atin. Pagdating namin sa ospital, nakita namin si Tito Armando na nakahiga sa kama. May mga bendas sa katawan ngunit gising. Agad na lumapit si Lila sa kanya, hawak ang kamay ng kanyang tiyuhin. Tito, paano ka? Tanong ni Lila, puno ng pag-aalala. Ngumiti si Tito Armando, kahit bakas sa kanyang mukha ang sakit. Mabuti naman ako, Lila. Huwag kang mag-alala. Habang nag-uusap sila, nakita ko ang pag-ibig at pagpapahalaga na mayroon si Lila para sa kanyang pamilya. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang oras ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa mga taong mahalaga sa atin. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Lila. Tiningnan niya ito at nagulat sa kanyang nabasa. Mia, kailangan nating umalis. Bakit? Ano ang nangyari? May nangyari kay nanay? Kailangan ko siyang puntahan? Sagot ni Lila, bakas ang pagkabigla sa kanyang mukha. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng oras. Ang oras na tila hindi sapat, ang oras na tila naubos na. Ngunit alam ko na sa kabila ng lahat, kami ni Lila ay narito para sa isa't isa, handang harapin ang anumang pagsubok na dala ng oras. Habang nagmamadali kaming lumabas ng ospital, isang tanong ang bumagabag sa akin. Ano pa kaya ang mangyayari sa mga oras na darating?